Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Or click more in the description para makita ang mga store collection. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Mga kababayan, habang mainit pa rin ang usapin tungkol sa posibleng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, isa sa pinakamahalagang tanong ay ito. Handa na ba ang COMELEC kung sakaling matuloy ang halalan ngayong Disyembre o kung tuluyang maurong ito sa 2026? Ngayong araw tatalakayin natin ang preparasyon at capacity ng COMELEC, ang kanilang mga nagawa na, ang kasalukuyang kalagayan, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa demokrasya natin. Unahin natin ang malinaw na ulat mula mismo sa COMELEC. Sa kasalukuyan, nakapag-order na sila ng mga bagong ballot boxes, isang pangunahing gamit na hindi maaring mawala sa anumang halalan. Nakaabang na rin ang proseso ng pag-iimprinta ng mga baluta. Ang kagandahan nito, mga kaibigan, ay kahit pa anong mangyari sa schedule, matuloy man sa Disyembre 2025 o maurong sa Nobyembre 2026, magagamit ang mga ito. Walang masasayang at walang mawawala ng saysay ang pirang ginugugol. Ngunit narito ang mas malaking tanong, sapat na ba ang mga naunang hakbang na ito? Tandaan, hindi lang ballot boxes at baluta ang kailangan. Nariyan pa ang mga logistics mula sa paghahanda ng mga polling precincts, training ng mga electoral boards, hanggang sa pagbabayad ng honoraria para sa mga guro at volunteer na magsisilbi sa araw ng halalan. Dagdag pa rito, ang usapin ng pondo. Ayon sa mga ulat, may kakulangan ang budget kung Disyembre pa rin ito gagawin. Kung maurong sa 2026, mas lalaki pa ang deficit dahil mas maraming bagong botante ang magre-rehistro na nangangahulugang dagdag gastos sa printing, voter education at iba pang operasyon. Kaya't malinaw, kahit na nakapaghanda na ng mga kagamitan, may malaking hamon pa rin na kailangang tugunan. Sa kabilang banda, ang COMELEC ay nagbibigay diin ng kanilang capacity o kakayahan na nariyan pa rin. Ang mga ballot boxes ay reusable, ang printing facilities ay naka-standby, at ang manpower ay nakahanda anumang oras na aprobahan ang pinal na schedule. Sa madaling salita, handa silang sumunod sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Ang kanilang mensahe ay malinaw. Huwag mabahala dahil ang mekanismo ng halalan ay buo at gumagana. Pero mga ka-idoks, bilang mamamayan, may tungkulin din tayong itanong. Kung handa naman pala ang COMELEC, bakit paulit-ulit na nauurong ang eleksyon? Ano ang tunay na dahilan sa likod ng mga postponement na ito? Sa huli, hindi lamang ito usapin ng logistics at kapasidad, kundi usapin din ng tiwala. Tiwala ng taong bayan na ang eleksyon ay mangyayari sa takdang oras at tiwala na ang boses ng bawat isa ay maririnig. Kaya't habang hinihintay natin ang magiging desisyon sa pagpapaliban o pagpapatuloy sa BSKE, tandaan natin, handa ang COMELEC sa aspeto ng kagamitan at proseso. Ngunit ang tunay na hamon ay kung paano mapanatili ang integridad at tiwala sa ating demokratikong sistema, dahil sa bandang huli, hindi lamang kagamitan at kapasidad ang batayan ng halalan, kundi ang ating karapatan at ang ating kinabukasan. Mga ka-idoks, ang mainit na usaping ito sa RA 12232 o ang batas na muling nagpaliban sa barangay at SK elections ay kasalukuyang tinatalakay sa Korte Suprema. Matapos questionin ng ilang sektor, ano ba ang mga pangunahing isyong dapat harapin ng COMELEC at ano ang posibleng maging hatol ng kataas-taasang hukuman? Ano ang tungkol sa unang isyo? Sa konstitusyonalidad. Ayon sa mga petisyon,
ang paulit-ulit na postponement ng halalan ay lumalabag sa karapatan ng mamamayan na makaboto. Dapat ipaliwanag ng COMELEC na handa silang magsagawa ng halalan anumang oras at ang pagpapaliban ay desisyon ng Kongreso, hindi sa kanila. Ang hamon sa Korte Suprema, lumalampas ba ang Kongreso sa kapangyarihan nito sa madalas na pag-extend ng termino ng mga barangay officials? Ikalawang issue, ang kahandaan at kapasidad. Naka-order na ang mga ballot box, handa na ang printing ng balota, at nakahanda na ang ilang logistical requirements. Ngunit, kung ipag-utos ng Supreme Court na ituloy ang halalan sa Disyembre 2025, magiging kulang ang oras. Kailangang maglatag ang COMELEC ng plano kung paano bibilisan ang mga paghahanda at paano masisiguro na hindi masasayang ang mga nagastos at materyales. Ikatlong issue, pondo. May kakulangan na 3 bilyong piso kung Disyembre 2025 itutuloy ang halalan. At kapag 2026 naman, mas malaki pa ito sa 6 hanggang 9 na bilyon. Ang tanong, sapat bang dahilan ang kakulangan sa budget para ipagpaliban ang halalan? Kailangang ipakita ng COMELEC ang malinaw na accounting ng pondo at kung paano sila makaka-adjust kung ipag-utos ng Supreme Court ang mas maagang halalan. Kaapat na isyu, rehistrasyon ng mga botante. Habang na-delay ang halalan, dumarami ang mga bagong botante. Dagdag gastos ito sa imprinta at proseso. Kailangang ipakita ng COMELEC na bukas at patas ang voters registration at handa silang isama ang mga bagong botante nang hindi maaantala palalo ang halalan. Para sa Supreme Court, maaaring tingnan ito bilang pagkitil sa karapatan ng taong bayan na pumili ng bagong liderato. Ikalimang issue, ang paulit-ulit na pagpapaliban. Mula pa noong 2016, ilang ulit nang nauurong ang barangay elections. Ang tanong, hanggang kailan papayagan ng batas ang ganitong praktis? Baka sabihin ito ay labag na sa prinsipyo ng demokrasya. Ika-6 na isyu, tiwala ng publiko. Hindi makikaila ang paulit-ulit na postponement ay nagpapahina ng tiwala ng mamamayan sa halalan at sa gobyerno. Kailangang tiyakin ng COMELEC na handa ang sistema at higit sa lahat, maging transparent sa lahat ng proseso at gastos. Posibleng hatol ng Korte Suprema tungkol dito. Kung papanigan ang RA 12232, matutuloy ang halalan sa Nobyembre 2026. Dagdag pundo at dagdag rehistrasyon ang kakaharapin ng COMELEC, pero posibleng lumakas ang batikos dahil sa matagal na extension ng termino. Kung ibabasura ang RA 12232, tuloy ang halalan sa Disyembre 2025. Magiging siksik ang timeline at kailangan kumilos agad ang Kongreso para maglaan ng dagdag na pondo. Kung compromise ruling, maaring magtakda ng pitsa ng halalan ng mas maaga sa 2026 pero hindi Nobyembre. Kailangang i-realign ng COMELEC ang lahat ng plano. Panghuling kaisipan, ang pinakamalaking hamon para sa COMELEC ay kung paano babalansihin ang kahandaan laban sa kakulangan ng pondo, ang legalidad laban sa mandato ng Kongreso, at ang tiwala ng publiko laban sa paulit-ulit na postponement. Anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema, tungkulin ng COMELEC na ipakita na handa ang sistema, na protektado ang boses ng mamamayan, at hindi nasasayang ang oras, pera, at higit sa lahat, ang tiwala ng taong bayan. Sa huli, mga ka-EDOX, ang usapin ng RA 12232 ay hindi lang simpleng tanong kung kailan gaganapin ang barangay at SK elections. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na laban sa pagitan ng batas at demokrasya, kakayahan at kakulangan, tiwala at pangamba. Ang COMELEC bilang tagapangalaga ng halalan ay nasa gitna ng hamon. Paano isasagawa ang halalan ng tapat, maayos at naaayon sa batas kahit na may kakulangan sa pondo at paulit-ulit na pagbabago ng pitsa? Hindi nila hawak ang desisyon kung kailan ang halalan, ngunit sila ang may pananagutan na tiyaking magiging makabuluhan ito para sa mamamayan. Ang Korte Suprema sa kabilang banda,
ay hahatol hindi lang batay sa teknikalidad ng batas, kundi batay rin sa diwa ng konstitusyon, ang regular at makatarungang pagsasagawa ng halalan bilang pinakapundasyon ng demokrasya. At para sa mga mamamayan, ito ay paalaala. Hindi dapat ipinagpapaliban ang ating boses at karapatan. Ang halalan ay hindi simpleng proseso lamang, kundi isang sagradong pagkakataon para pumili ng leader at magpahayag ng pananaw. Kung hahayaan nating paulit-ulit itong maantala, unti-unting mababawasan ang halaga ng ating boto. Subalit kung mapapanindigan natin ang ating karapatan, mapapalakas natin ang mismong kaluluwa ng ating demokrasya. Ang hamon ngayon, paano natin titiyakin na ang bawat postponement ay hindi magiging hadlang, kundi magsilbing paalaala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taong bayan. Sa tingin mo, dapat ba talagang ipagpaliban muli ang barangay at SK election sa ilalim ng RA 12232? O panahon na para ituloy na ito sa Disyembre 2025? Bakit? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOxDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!